May karapatan po ba kami sa lupa kapag caretaker for almost 35 years at walang sahod o kontak sa totoong may-ari? Now po, bumalik na ang may-ari at kinukuha sa amin ang lupa at pinapapaalis na. Hindi naman pala nyo kausap yung may-ari. Oh, kung kayo sasako, titira sa isang lupa, dapat talagang caretaker po kayo. Kinikilala kayo ng may-ari. At maganda may kasulatan kayo. O ano po, kung basta kayo pupunta sa isang lupa at magbabahay kayo dyan, nang walang formal na pahintulot, aba, ay kayo ay magiging, anong tawag doon? JC? Builder in bad faith. O yun, tama. Possessor in bad faith. Ayan. Pero kung kinikilala kayo ng mga ninuno at may ebidensya kayo, kikilala din kayo ng mga apo. Yun. Ganun lang yan eh. Alam nyo yung pinagbabantay mo ng lote mo, dapat talaga may aumento yun eh. Di ba? Tsaka kung ating pag-uusapan, wala naman kayong pinag-usapang sweldo, wala kayong kontrata, paano pa kayo talaga? Paalisin talaga kayo. Alam nyo ba, may batas tungkol sa professional squatters. Ayan, yung Lina Law, meron din. Kaya talagang napakasakit, Kuya Eddie. Kapag ikaw ay nanirahan sa isang lupa at bahay na walang pahintulot, o walang ebidensya na may pahintulot ng may-ari. Kahit gaano pa dahil katagal, no? Ang may-ari, yung ownership, indivisible. Lalo kung may Torrens title. Ano pa, JC? Cannot be attacked collaterally, Chief.